tag-ulan, nangangamba ang mga residente ng Barangay Tatalon sa Quezon City na maranasan muli ang mataas na pagbaha. Sinusuri na raw ng Department of Public Works and Highways sa mga flood control project na pwedeng ituloy kung talagang makatutulong. May unang balita, si Darlene Kai. Ganito sa ilang bahagi ng Barangay Tatalon sa Quezon City kapag may bagyo o tuloy-tuloy na ulan. Kaya ngayong inanunsyo na ng PAGASA ang simula ng tag-ulan, kabado na ang mga residente tulad ni Ariel. Umaabot daw kasi sa 6 na talampakan o lagpas tao ang tubig dito sa Villa España 2. Nangangamba na yung iba naman lumilipat, yung mga nangungupahan. Ang mga tulad ni Gabi, naghahanda na ng mga gamit na kanilang itataas para hindi mabasa sakaling bumaha. Nag-worry po na gano'n, babaha na naman dito. Hassle po kasi siyempre, papasok ka ng trabaho, o di ba? Naka-shoes ka, tapos naka-ano ka, o di ba? Yung dadaanan mo ng total ito, nagmumotor ako, dadaanan ko ng kalsada na may tubig. Nababasa po yung shoes ko. Yun, yung pants ko, nababasa. Kaya malaking tulong daw sana ang infrastrukturang pipigil sa tubig. Yun nga lang, kabilang ang Barangay Tatalon sa mga lugar sa Quezon City kung saan may nasa 60 ghost flood control projects. Nang mag-inspeksyon ng ICI Independent Commission for Infrastructure doon Setyembre ng nakaraang taon, barado ang lagusan ng tubig sa drainage system. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, ginastosan ng 48 million pesos ang dapat sana'y rehabilitasyon ng drainage system sa Barangay Tatalon. Pero ang ginawa lang, pininturahan ng sidewalk at pinalitan ang manhole. Gaya rito sa Bahaing Manunggal Street. Ano na-apektuhan kami mga residenteng nandirito. Wala naman tayo magagawa kahit mainis tayo Panawagan nila, Maganda naman sana maayos na itong lugar namin, mawala na yung baha rito. kasama raw ito sa mga pinag-aaralan ng DPWH kung dapat ituloy ayon kay Secretary Vince Dizon. Siguro, in the next few weeks, matatapos na yung assessment ng ating panel of experts. At pagka sinabi nila na dapat yung ituloy, itutuloy na natin kagad. Pero hindi na natin hinintay yun. Terminate na natin matagal na yung mga kontrata ng mga Diskaya dyan. Kasi sa pagkakalam ko, Diskaya project din yan. Sabi ni Dizon, kailangan daw kasing dumaan sa pagsusuri ang flood control projects na nakitaan ng anomalya para malaman kung makatutulong talaga sila sa lugar. Kailangan talaga ma-establish muna natin kung yung project ba ay kailangan o hindi. And ang best way para gawin yon makipag-coordinate sa LGU. Sa kabuuan, nasa 40% raw ng mga natukoy na proyekto ang nakita ng DPWH na dapat ituloy. Isa riyan ay itong pumping station sa Villa España 2 sa Barangay Tatalon. Kaya kahit linggo, tuloy ang paggawa sa phase 1 ng proyektong pinondohan ng mahigit 868 million pesos. Naghahanda naman na raw ang mga kauni ng Barangay Tatalon ngayong simulan na ng tag-ulan gaya ng declogging at paghahanda sa evacuation centers. Pero magiging malaking tulong daw sa kanila ang karagdagang flood control infrastructures. Sana more infra para mas papaitan pa po yung may liit po nating mga canals, kailangan pa natin ng additional 50%. Para po totally talagang wala na pong pagbaha na magaganap po dito sa Tatalon. Tugon naman ng DPWH, tuloy din ang kanilang paghahanda sa tag-ulan kasabay ng mga imbestigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News.